A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunay na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, welcome sa ating bagong season ng pagbabalik sa ating programa dito sa Mensahe TV, na kung saan sa loob ng isang linggo ay may mga iba't ibang mga tagapagsalita ang mayroong kanya-kanyang topiko kada araw. So at alhamdulillah, ang inyong lingkod ay naatasan na mag-live program ngayon, na which is ito na yung dating programa natin nung mga nakaraang yung mga nakaraang buwan. Alhamdulillah, at pansamantalang naitigil kasi nga nagkaroon ng mga technical problem at mayroong inayos sa ating studio, at alhamdulillah tayo ay nakapagbalik na po at muling nakapagbalik na sa pagbibigay ng pagbabahagi ng mga basic na information patungkol sa pananampalatayang Islam. So since ang topiko natin ngayon ay comparative religion dito sa Sirat al-Mustaqim, ako po inyong lingkod si Brother Abdul Hakim Umalay. Minarapat ko na balikan yung mga nakaraang topiko na may kinalaman patungkol sa katauhan ni Jesus na anak ni Maria, sumakanya nawang kapayapaan. Kasi sa halos lahat ng usapin patungkol sa religion, ang Islam, ang Christianity, at maging ang Judaism ay halos lahat ng tatlong major religion na ito ay nagkakasundo sa mga iilang usapin.
patungkol sa relihiyon. Subalit pagdating sa katauhan ni Jesus, no, na anak ni Maria, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay merong iba't ibang topiko at usapin at argumento at the same time nalalabas kapag pinag-usapan itong identity or yung katauhan ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. For example, mga kapatid, sa tatlong pinakamalaking Abrahamic religion, Islam, Judaism at Christianity, sa pananaw ng mga Hudyo, although majority ng mga Judaism or yung mga nasa Judaism na mga Israelita, sila ay itinatakwil nila, mga kapatid, ang pagiging Mesiya or ang pagiging Mesaya ni Isa ibn Maryam or ni Jesus, na anak ni Maria. No? Paumanhin kasi medyo mahihit yung studio natin. Okay, so balikan natin. Sa Judaism, merong mga sekta ng mga Israelita na kanilang tinatakwil si Jesus bilang isang dakilang sugo at propeta ng Diyos. Tinatakwil nila na si Jesus ay bilang Misaya, hindi nila tinatanggap si Jesus. So pinapabulaanan nila, tinatawag nila si Jesus na bulaang propeta, no? False Messiah. Sa kabilang banda naman, mga kapatid, kapag tinignan natin ang majority na paniniwala ng ating mga kababayang Kristiyano, no? Kasi kabilang pa rin ito sa mga major Abrahamic religions, ang mga Kristiyano naman sa kabilang banda ay pumunta sila sa pinakasukdulan na kung saan ang kanilang paglalagay kay Jesus sa kanyang antas ay lumagpas na sa tinatawag na masasabi natin na based on scriptural basis. And they come to a point na kung saan nagkukonklud sila na si Jesus mismo ay Diyos. No? Mula sa paniniwala na siya ay bugtong na anak ng Diyos, o anak ng Diyos, hanggang sa siya ay naging Diyos. Sinasamba ng mga majority ng ating mga kababayan na mga Kristiyano ang katauhan ni Jesus bilang tatlong persona, yung tinatawag na doktrina ng Roman Catholic Church na yung tinatawag na Holy Trinity, no? So sa Islam naman, mga kapatid, sa ating paniniwala bilang mga Muslim, malinaw sa lahat, no, na tinatanggi ng banal na Quran ang pagka-Diyos ni Jesus. Kaya hindi na natin kailangan ng maraming oras para ipaliwanag ang mga ito, no? Sa kabilang banda, marami sa mga tao na mali ang kanilang pagkaunawa pagdating sa Biblia. Pakiwari nila ang paniniwala kay Jesus bilang Diyos, anak ng Diyos, or bugtong na anak ng Diyos, or Diyos na nagkatawang tao. Ito ay katuruang biblikal. No? Ito daw ay merong batayan or merong basis sa scriptures. Pero ang ganitong paniniwala ay hindi nag-i-exist during the early times of Christianity. No? After 200 to 300 years, saka lumitaw ang ganitong paniniwala. Kasi ang lahat ng mga disipulo at mga apostol ni Jesus, no, sumakanya ng kapayapaan, ay hindi naman sila sumasamba kay Jesus. Walang paniniwala na ang Diyos ay tatlong persona, walang paniniwala na ang Ama at si Jesus ay iisa or si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao, or Diyos na bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Walang ganong katuruan. Subalit, lumitaw itong mga doktrina, mga teolohiya at mga ganitong uri ng katuruan after na nabuo ang tinatawag na bagong tipan. So imagine, ang lahat ng mga ebanghelyo, katulad ng ebanghelyo ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, no? Ano pa? Yung 4 na ebanghelyo, no? Yung 4 canonical gospel na tinatawag, yung synoptic gospel na tinatawag. Mark, Matthew, Luke, and John. So itong 4 na ito ay lumitaw lamang itong mga kasulatan na ito after nang nawala si Jesus sa mundong ibabaw. So wala na siya. So walang iniwan si Jesus na katuruan at walang iniwan si Jesus na certain scriptures or kasulatan sa mga Kristiyano.
So ang pinagbabasihan nila ngayon ay etong lumang tipan na kung saan idinugtong nila itong mga na-discover ng mga archaeologists at ng mga historian, no, at ng ating mga expert pagdating sa mga manuscript. Naglitawan itong mga napakaraming manuskrito na kung saan inipon nila ito at ito yung tinatawag nila ngayon na New Testament, na kung saan nakakalungkot ito ay naisulat sa Greek language, na kung saan hindi ito ang salita or mother tongue ni Jesus. So anyway, bago tayo lumayo sa ating topiko, kasi ang ating pag-uusapan lang sa perspektibo, pananaw ng Islam, ay clear tayo na si Jesus ay hindi Diyos na nagkatawang tao, bagkus siya ay isang sugo at propeta lamang na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sambahayan ng Israel. No? Doon, napakalinaw ng Islam, no? Malinaw na ipinapangaral ng Quran na si Jesus ay sugo at propeta lamang. Si Isa ibn Maryam alayhi salam, napakaliwanag ng ating katuruan, ng ating paniniwala. Wala na tayong pagtatalo-talo ng mga Muslim. Billions of Muslims sa buong mundo, walang pagtatalo-talo pagdating kay Jesus. Sumakanya na ho ang kapayapaan. Samantala, sa kabilang banda naman ay hindi magkakasundo-sundo itong ating mga kababayan na mga Kristiyano. Kasi kahit sila ay hati ang kanilang paniniwala pagdating sa pagkatao ni Jesus o pagka-Diyos ni Jesus. Kasi ang Trinity mismo ay maraming version. Mayroong version ng Roman Catholic na yung tinatawag na Athanasian Creed, na kung saan yung Trinity na dinisenyo, binuo, inimbento 200 years to 300 years after na wala na si Jesus, ay ibang version naman ngayon ang pinaniniwalaan ng mga non-Catholic. No? Merong mga Unitarian, merong mga Kristiyano na naniniwala na dalawa ang Diyos na dapat sambahin, subhanallah. Kung napanood niyo yung mga previous debate ni Ustad Rashid Indasan, no, meron siya nakadebate na dalawa ang Diyos daw na dapat sambahin, subhanallah, waliyadu billah. No? So sa Catholic naman, tatlong persona, iisang Diyos, yung Triune God. Sa kabilang banda naman, merong naniniwala na si Jesus ay hindi kapantay ng Ama, yung mga Unitarian, subalit siya ay merong divine attributes ng Diyos. So napaka-conflicting at napaka-confusing kapag pinagbasihan natin itong mga doktrina na ito, which is proven by history na inimbento lamang at gawa ng tao at walang background sa biblical basis. Subhanallah. No? Okay, so magpapatuloy tayo. Sa paniniwala ng mga Kristiyano, no, ang ilan ay nagsasabing ginawa ni Jesus habang siya ay nasa mundo, patunay daw na siya ay Diyos. Ito. No, ipapakita namin na ang mga disipulo, or ipapakita natin ngayon na ang mga disipulo ay hindi umabot sa konklusyon na si Jesus ay Diyos. At sila ay mga taong namuhay mismo sa time ni Jesus. So dapat, kung mayroong mas witness na papaboran natin, ay siyempre dapat tignan natin yung mga disipulo ni Jesus, kung paano siya kinikilala ng kanyang mga alagad. So meron ba sa time ni Jesus na nag-declare na isang disipulo, na isang apostol na si Jesus, ang Diyos na dapat sambahin? Ito ang pinangaral ng mga apostol sa buong San Sinocob, sa mga nangawaglit na mga tupa sa sambahayan ni Israel? No, of course not. I don't think so, mga kapatid. So tignan natin yung ilang mga patunay at mga talata sa Biblia, kasi sa Quran malinaw tayo wala na tayong pag-uusapan pa, walang issue sa atin. So si Jesus bilang propeta ng Diyos sa biblical na perspektibo. Okay, unang talata. Sa Juan talatang kapitulo 7, talatang 40. Ang sabi rito, ang ilan nga sa karamihan ng nakarinig ang kanyang salitang ito ay nangagsabi na tunay na ito ang propeta. Allahu Akbar. Tingnan nyo. During the times of Jesus, ito yung mga patotoo na lumabas sa mga tao at sa mga disipulo sa kanyang kapanahunan mismo. No? If we were to take this as an evidence, yung biblical narrative na kung saan nagsasabi na si Jesus ay propeta ng Diyos. Okay. Punta tayo sa ikalawang talata. Sabi sa Lucas, no, kapitulo 24, talatang 19,
Sabi rito, eto nagsasalita rito yung mga tao sa paligid ni Jesus, no? Ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno na isang propeta, makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. Subhanallah. So eto yung mga patotoo na mga tao sa panahon mismo ni Jesus. Okay. Let's proceed. Lucas, no? Kapitulo 7, talatang 16. Sabi ng mga tao, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Ayan. Napakaraming patunay na si Jesus ay isang propeta lamang na ipinadala ng Diyos. Sa Lucas 13, talatang 33, sabi dito, eto, nagsasalita dito mismo si Jesus. Sabi ni Jesus, ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa sapagkat hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamamatay sa labas ng Jerusalem. So pinapatungkol niya rito ang kanyang sarili bilang propeta. No? So, testimonya ng mga taong nasa paligid niya, yung actual na sinasabi ng mga tao sa kanyang panahon at yung actual, yung mismong patotoo na galing kay Jesus. So, may mas mabigat pa ba rito? Subhanallah. So, sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 14, sabi rito, ng mga tao na naman, totoo, ito nga ang propeta na paparito sa sanlibutan. Allahu Akbar. Napakarami. Okay, baka sabihin nila na ang binabasa natin ay yung 4 na ebanghelyo lang. So, buklatin din natin yung mga ibang sulat, no, sa Bagong Tipan. Sa Hebreo 3:1, sabi rito, inyong isipin ang apostol, ibig sabihin apostol, propeta, at dakilang saserdote na ating kinikilala. Yun ay si Jesus daw, subhanallah. Sabi sa Juan 9, talatang 17, muling sinabi nga nila sa bulag, ito, patotoo na naman to ng mga tao sa kanyang kapanahunan, no? Sabi rito, ano ang sabi mo tungkol sa kanya? Tinanong daw yung bulag. Ano ang sabi mo tungkol sa kanya, kay Jesus? Na siyang nagpadilat sa iyong mga mata. At sinabi niya, siya ay isang propeta. Allahu Akbar. So, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 talata na nagsasabi directly doon sa mga witnesses at galing sa bibig mismo ni Jesus ang katagang siya ay isang propeta. So mga kapatid, maaring idadahilan nila na si Jesus ay propeta at the same time anak ng Diyos or Diyos na nagkatawang tao. Kasi yun ang pinaka-basic na doctrine ng Christianity. Nagpo-program dito mga kapatid para magbahagi, hindi para sirain or siraan ang ibang paniniwala. Bagkus ang binabasa natin ay mayroong mga patunay mula sa kanilang kasulatan. So hindi tayo nag-iimbento lang dito para may masabi lang sa ating programa, no? So kung mayroong mga nais makipagtalakayan dyan ay bukas tayo sa mga ganyang usapin. Okay, so let's proceed. Jesus bilang sugo at lingkod ng Diyos. So kanina, yung katagang propeta. Sabi rito sa Mateo Kapitulo 15, talatang 24. Sabi rito, ito galing statement mismo ni Jesus. Hindi ako isinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa sambahayan ni Israel. Imagine that. Tingnan niyo mga kapatid. Hindi daw siya isinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa sambahayan ni Israel. Isinugo. So kung gagamitin natin ang ating mga logical na pag-iisip, we will come up to the point na iba yung nagsugo sa isinugo. So ilan na yon? 2 persona na. So meron pa silang tinatawag na Holy Spirit, so 3 na. Ang 3 dito daw ay hindi nangangahulugan ng 3 Diyos, bagkus sa isang Diyos lamang. Napaka-conflicting po nito mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Etong paniniwala ng Trinity or yung Triune God ay hindi ito ipinangaral mismo ni Jesus. Wallahi, sumusumpa ako sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang mababasa na katuruan ni Jesus na siya ay nagsabi na ako ay kabahagi ng 3 persona or kabahagi ako ng Trinidad. Oo, may mababasa ka dyan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero ito ay hindi ito doktrina
Kahit pa tignan mo yung mga naunang kasulatan or yung lumang tipan. Walang propetang nangangaral na mayroong 3 persona ang Diyos. Isa lang ang mensahe ng mga sugo at propeta. Gusto nyo ng patunay sa Old Testament? Sabi ni Musa alayhisalam, sabi ni Moises sa kanyang kapanahunan, ito tignan natin kung consistent ba ang mensahe ng mga naunang propeta. Kasi kung iisa lang ang Diyos, malamang iisa lang ang mensahe na dala-dala ng mga naunang propeta. Sabi sa Old Testament, sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, sabi ni Moises, nung siya ay inutusan ng Diyos, sabihin mo sa mga angkan ng Israel, kung ano ang dahilan kung bakit kita sinugo, or ipahayag mo sa kanila ang nais kong sabihin. Sabi ni Moises nung siya ay isinugo, pakinggan mo Israel, Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Sabi ni Musa alayhisalam, pakinggan mo Israel, ang Panginoong Diyos natin ay iisang Panginoon. So meron bang Trinity doon? Sinabi ba doon na may 3 persona ang Diyos? Na kailangan yung maniwala sa Ama, sa Anak at ang Espiritu? Wala. Basahin yung mga kasulatan nila Isaias, nila Jeremias, Zacarias, mga sulat at mga salmo, mga awit nila David, nila Solomon. Wala kang mababasang ganun. Yung katagang Ama ay hindi naman nangangahulugan na literal na Ama. At kung meron mang tinawag na anak ng Diyos, ay hindi yung literal na anak ng Diyos, spiritual attribution or yung spiritual affiliation na tinatawag. Subhanallah. So mga kapatid, punta naman tayo ngayon sa kung ano ang dala-dalang mensahe sa New Testament. Kasi sabi natin kanina, napatutunayan natin na consistent ang mensahe ng mga naunang sugo at propeta ng Diyos. So yun sa Old Testament. Sabi sa Bagong Tipan, inulit lang ni Jesus yung sinabi kanina ni Musa alayhisalam sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Sabi ni Jesus noong siya ay tinanong ng mga matatanda, ng mga rabbay, ng mga saserdote, nang sila ay nagtanong, Guro, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng utos? Pinaka-importante sa lahat ng kautusan. Sumagot si Jesus sa Marcos, Kapitulo 12, talatang 29 hanggang 30. Sabi ni Jesus, sumagot siya, pakinggan mo o Israel, ang Panginoong Diyos natin ay isang Panginoon. Kaya't siya ay paglingkuran mo ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Subhanallah. Walang turo si Jesus, walang mensahe si Jesus na kailangan yung maniwala sa Holy Trinity. Wala po. Kapag tinignan mo, nasa panahon na tayo ngayon ng social media, ng internet, search nyo. When was Trinity invented? O kailan lumitaw ang Trinity? Search nyo sa Google, napakasimple. Basic na basic. Baka sabihin nyo tayo ay gumagawa lamang ng kwento rito. Ay hindi po yung maaari mga kapatid. Search nyo, Trinity. Lilitaw yan dyan kung kailan yan lumitaw ang ganyang katawagan o yung terminolohiya na iyan. Around 200 CE or AD. Ito ay galing sa katagang Greek or Latin na Trinitas. Na ang unang gumamit nito ay si Tertullian. Ginamit niya itong kataga na ito, Trinity. Trinitas. Pero hindi ito galing sa bibig mismo ni Jesus. Walang turo si Jesus patungkol sa Trinity. So mga kapatid, kasi limitado lang ang oras natin ngayon, hindi tayo pwedeng lumampas. Or kung lumampas man tayo, hindi katulad dati na umaabot tayo ng 1 oras. Kasi baka maaring maumay ang ating mga taga-subaybay kung merong mang nanonood. Pero alhamdulillah, wala tayong problema, may manood o wala. Basta ang atin ay makapagbahagi tayo ng kaunting kaalaman, alhamdulillah. Ito ay para sa ikabubuti ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito ay bilang pagpapaalala lamang. So wala tayong ibang intention dito para bigyan ng malinaw na klarifikasyon. Kasi kung meron pa mang magsasabi sa ating topiko na mali, ay pabulaanan niyo muna yung mga Biblia, yung mga biblical verses na ating inilatag. Sa dami nun, yung sandamakmak na binasa natin, pabulaanan niya muna yon bago niya tayo pabulaanan.
So anyway, hindi naman tayo naghahamon dito ng debate. Ang sa atin lang ay bahagi lang ito ng ating pagpapalaganap, ng pagpapaliwanag patungkol sa pinaka-basic na katuruan ng Islam patungkol sa katauhan ni Jesus. And I believe at naniniwala ako na hindi ito matatapos itong episode na ito. So hopefully magkaroon ng part 2, no? Biidnillahi ta'ala next week. So sa tingin ko mga kapatid, for the meantime ay ito muna ang ating maibabahagi sa ating mga kapatid at mga kababayan, no? Kaya iniimbitahan namin kayo na suportahan ang mga programa ng Mensahe TV mula Lunes hanggang Huwebes, no? Sa Lunes mayroon diyan si Ustad Ibrahim Datumanong, yung Makarimal Akhlak, no? Sa Martes kahapon si Ustad Albashir Jumdail sa kanyang topiko na Fiqhul Ibadat na may kinalaman sa mga hukuman, no? At ngayon ang inyong pong lingkod si Brother Abdul Hakim Umalay, comparative po tayo, no? Siratal Mustaqim, ang tuwid na landas. At bukas meron pang isa si Ustad Al Ramdan Husin, no? Sa kanyang programa na Siratun Nabawiyah, no? Alhamdulillah. So mashallah. So nais kong pasalamatan ang ating buong mensahe team, no, sa technical department, alhamdulillah, sa napakamasigasig na ating mga kapatid sa pananampalataya na magkaroon ng magandang outcome itong ating programang pagla-live, no? At alhamdulillah, ang taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala nawa ay manatili sa atin at gabayan tayo sa tuwid na landas sa ganitong mga gawain, no? So sa ngalan ng tanggapan ng Mercy Islamic Foundation, sa buong Mensahe TV team, sa mga kasamahan natin, sa mga brothers at sisters, no? Maraming salamat. Paki-share ng video na ito, nawa ay makapagbigay tayo ng karagdagang impormasyon, no? At see you next week mga kapatid, at hanggang dito na lamang, no? Subhana rabbika Rabbi izzati amma yasifun, wa salamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.